Ito ang may bahay ko. Honey, ito si nakapatid na Leroy at Paul Copp ng Los Angeles, California. Kinagagalak kong nakaparito kayo, kapatid na Cop. Kapatid na Branham, sa iyong dalawang pagtitipon sa Los Angeles, sa Calvary Temple, hayag na sumasayo ang Panginoong Yesus Kristo sa napakatanging paraan. Taglay ang mga kahangahangang kaloob, pagkilala ng Espiritu sa puso ng mga tao, ganyan din ang mga sakit ng kanilang katawan at ang mga tanda ng kagalingan at mga himalang ginawa. Iyon ay kahanga-hanga. Kapatid na Branham, nais namin makarinig pa tungkol sa ministeryong ito na ibinagkaloob sa ng Diyos. Napakainam, kapatid na Copp. Balik tayo sa simula. Ako ay sinilang sa Silangang, Kentucky, sa maliit na yaring trosong dampa, malapit sa Brooksville, Kentucky. Sa umaga ng kapanganakan ko, nasabi ng magulang ko na pumasok ang isang liwanag sa silid at sumaibabaw ko. Ang aming angkan ay hindi reliyoso. Hindi sila nagsisimba saan man. Siyempre, ito'y medyo nakatigatig sa kanila. Sinundan ako nito sa buong buhay ko. Kamakailan, nakunan nila ito ng larawan sa mundo ng agham, tulad ng makikita rito. Alam niyo na marahil ang larawang ito. Ito'y napatunayan na sa siyensya, na ito ang tanging supernatural na persona na kailan may nalitratuhan sa parang siyentipiko. Sa opinyon ko, ito rin ang anghel ng Diyos na sinamahan ang mga anak ng Israel mula sa Ehipto patungo sa Palestina. Alam niyo bilang eskolar kayo mismo. Iyon ang anghel ng tipan. Ito ang ating Panginoong Yesus Kristo. At nang nasa lupa, nahayag sa laman, hindi niya inangkin na isang dakilang tao. Sabi niya walang magagawa ang anak, ang siyang pinakikita lang ng Ama sa kanya. Sa San Juan 5, marahil nalalaman niyo na ito, ang kasulatan. Si Jesus doon sa kilalang tipunan ng tubig ng Bethesda, nakakita ng maraming taong lumpuroon, bulag, tingkaw, pilay, naghihintay sa pagkalawkaw ng tubig. Katakataka na nagpagaling lang ng isa. Ngunit pansinin, alam niya kung saan naroon ang taong yun. Ipinakita ng Ama sa kanya. Pinagaling niya ito, marahil siya ay hindi lumpo. Nakahimlay lamang sa isang paleta, ngunit pinagaling siya ni Jesus. At sa malayo-layo pang kabanata, makikita natin sa 11 na talata, tinanong siya ng mga Hudyo. Marahil isang katanungan nito ngayon, kung bakit dara ng Diyos sa isang lugar ng mga lumpo at pingkaw at bulag, at hindi sila pagagalingin lahat. Ngunit dito sa kanyang mga salita, sabi niya, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi makagagawa ang anak ng anuman sa kanyang sarili, kundi ang makita niyang gawin ng Ama. Iyon din naman ang ginagawa ng anak. Kung ganoon, ayon sa kanyang salita, ang ministeryo niya ay batay sa mga pangitay na mula sa kanyang Ama. Di ba katakataka, dapat lang magpatuloy ang ministeryo niya, gaya ng pinangako niya sa kanyang mga alagad. Ang mga bagay na aking ginagawa ay gagawin din naman ninyo. Higit pa rito ang gagawin ninyo, sapagkat ako'y paroroon sa aking Ama. Kaunting panahon pa at hindi na ako makikita ng mundo. Ngunit makikita ninyo ako dahil makakasama ninyo ako sa inyo hanggang sa katapusan ng mundo. Si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Naniniwala akong ito'y pagkumpirma sa panahong ito sa pagkabuhay na maguli ni Jesus Kristo na nabubuhay sa kanyang mga tagasunod. Ginagawa pa rin yung mga tanda at kababalaghang ginawa niya nung siya'y nasa lupa. Sa edad na 7, lumipat kami mula sa Kentucky patungong Indiana, malapit sa tinitirhan ko ngayon. Nagigib kami mula sa isang balon ng mga isang bloke ng siyudad ang layo mula sa bahay namin. Isang hapon ng Setyembre, padating mula sa bomba na may daladalang tubig, doon sa kilalang punong kahoy na nasa bandang gitna ng bomba at ng bahay, nakita kong may umiikot na hangin sa puno na kung tawagin natin dito, isang ipo-ipo. Aba, hindi yun kakaiba sa panahong yun ng taon sa bansang ito. Ngunit yun ay nanatili sa puno, hindi yun umalis. Tininan ko kung ano yun, at isang tinig ang narinig ko nagsasabi,
Huwag ka kailanman manigarilyo o uminom ng alak o dungisan man ang katawan mo sa anumang paraan pagkat may gawain kang gagampanan kapag malaki ka na. Natakot? Hindi yun ang salita para dito. Kumaripas ako ng takbo pa uwi. Sinabi ko sa nanay ko na may taong nagsalita sa akin mula sa isang puno. Inakala niyang ako'y ninenervyos, pinatulog niya ako. Mula noon, nag-umpisang dumating ang mga pangitain. Pagka dumarating ito sa akin, nagpapakita ito ng pangitain. Nasasabi ko sa mga tao ang problema sa kanila, maging ang mga nakatagong kasalanan sa kanilang buhay. Sa edad na 37, nananalangin ako isang gabi sa aking silid. Sa pagtayo ko, napansin ko na may liwanag sa sahig. Kaya pala, iyon ay galing sa itaas. Ang haliging apoy ay nakalutang lang sa itaas at nililiwanagan ng sahig. Narinig ko na may naglalakad. Tumingin ako. Naglalakad sa silid, patungo dito sa liwanag, lumapit ang isang lalaki. Sa anyong tao, siya ay may mga 200 libra. Itim ang buhok hanggang sa kanyang balikat, ulibo ang kulay ng balat at nakapaa. Siyempre, natakot ako. Sabi niya sa akin, huwag kang matakot. Sa pagkarinig ko ng tinig na iyon, alam kong siya ang tinig na iyon. Noon ko unang nakita siya sa anyong tao. Sabi, ako'y isinugo mula sa presensya ng Diyos upang sabihin sa iyo na ikay mananalangin para sa mga may sakit, para sa mga hari, monarka at iba pa. Mga dakilang tanda at kababalaghan ay lalakip sa ministeryo mo. Bueno, sabi ko sa kanya, ako isang hamak na tao, walang pinag-aralan, hindi ko kayang gawin ang tungkuling ito. Sabi kung si Moises ay binigyan ng 2 tanda ng pagpapatunay ng kanyang ministeryo na ako'y gayon din. Ang isa ay pananalangin sa mga may sakit, ang mga himala, at ang isa ay malalaman mo ang pinakalihim ng puso ng mga tao. Sinabi ko sa kanya na noon ko pa dinadasalang tungkol dito na ang sabi ng mga tao sa diablo raw yun, ang ministeryo. Tinukoy niya sa akin ang mga kasulatan gaya ng natagpuan ni Felipe si Nathaniel at si Nathaniel ay lumapit kay Jesus. Aba, sinabi ni Jesus kung saan siya nanggaling, kung saan siya naroon sa ilalim ng puno nang matagpuan siya ni Nathaniel. At mga iba pang kasulatan gaya ng ang babae sa balon, kung paano siya inahayag ang mga kasalanan niya nang sabihin ni Jesus na nagkaroon siya ng 5 asawa. Siya ay tumakbo sa siyudad at sinabi, ito ang Kristo. Marami pang ibang kasulatan ang tinukoy niya. Sinabi ko sa kanya na tutuloy ako. Binigyan niya ako ng katiyakan na sasamahan niya ako lagi. Gaya ng alam niyo na kapatid na Kap at alam ng mundo ang tungkol sa mga dakilang bagay na nagaganap sa ministeryo. Inisip natin ang tungkol sa mga pangitayang ito. Maalala ko ang mga ito noong napakatagal. Di pa katagalan ako'y may isa, mga 4 na taon na nakaraan para maging gusto ng isang lalaking paslit na patay na sa gilid ng kalsada, nabangga ng sasakyan at namatay, at siya'y bubuhayin muli. Bueno, sinabi ko sa lahat ang tungkol dito. Ipinopesiya sa buong Estados Unidos at Canada. Nakasulat yun sa paina ng mga Biblia na iyon ay mangyayari. Isang araw, habang ang mapagtitipon namin ay sa bansang Scandinavia, papadaan kami sa Finland mula sa Kuopio. At may grupo ng mga tao nakaupo sa gilid ng daan. Sila'y nakapaikot sa tila isang anyo. Lumabas kami para tingnan. Naroon nga yun, yung batang lalaki, lahat na, ang eksena. Ganon-ganon ay pinakita yun sa akin. Sabi ko kay kapatid na Moore, tingnan ang Biblia mo at tingnan kung di nga ba ito yung tagpo. Siya nga, sabi niya. Ako'y lumuhod at hiniling sa Panginoong Yesus. Napatotohanan ang kaniyang salita na pinakita niya sa akin at sinabi sa akin na mangyayari. Ang bata ay binuhay na muli ng ating Panginoong Yesus. Siya'y buhay at malusog sa araw na ito. Kapatid na Kap, ito ay ilan lamang sa mga ginagawa ng ating Panginoong Yesus ngayon sa ministeryo na pinagkatiwala niya sa akin. Sa aking opinyon, ito'y upang patotohanan ang kaniyang salita. Ang mga bagay na pinangako niya na magaganap sa panahong ito, nakikita na natin nagaganap ngayon. Ngayon tungkol sa Israel, kapatid na Kap, ako'y lubos na magagalak na paglingkuran sa Israel ang ating Panginoon. Naniniwala ako na magiging napaka-epektibo sa mga Hudyo. Dahil tulad ng sabi ng kasulatan, ang mga Hudyo ay naghahanap ng mga tanda, ang mga Griego, karunungan. Naniniwala kami na maraming Hudyo at ipaparoon sa banal lupain ay maniniwala ang Panginoong Yesus Kristo ang Mesiyas. Kapag makita nila ang isang Kristiyano na tinutupad ang propesiya ni Joel sa Lumang Tipan. Oo, kapatid na Kap, sigurado akong ang tinutukoy mo ay ang Joel 2:28. Nagsasabi na
Sa mga huling araw ay ibubuhos niya ang kanyang espiritu sa lahat ng laman. Ang mga anak na lalaki at babae ay magpropropesiya. Ang mga matatanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip at ang mga binata ay mga kakakita ng mga pangitain. Bueno, kapatid na Branham, kailangan na namin magpaalam, labis ng kasiyahan at lubos na nakapagpapatibay. Kailangan namin umalis, ngunit makikita ka namin kung lulobin ng Diyos sa Chicago sa mga susunod na ilang araw. Bueno mga Ginoo, isang kagalakan na nakaparito kayo dito ngayong gabi. Idadalangin natin ang tagumpay ng pagtitipon sa Chicago at sa biyaya ng Diyos, maasa akong makikita ko kayo doon sa mga sumusunod na araw. Amen. Gusto niyo bang magtsaa muna bago umalis? Oh, maraming salamat, kapatid na Branham. Yan ay sadyang mainam. Salamat. Salamat, honey.